Sa anggulong ito ng CCTV footage na ipinresenta sa House Committee on Public Order and Safety ng cycling enthusiast na si Attorney Raymond Fortun, kita ang pagpasok sa bike lane sa bahagi ng Quezon Avenue ng isang pulang sedan na nagcut sa siklistang nakaitim. Sinubukang umiwas ng siklista pero pumunta sa parehong direksyon ng sedan at saka huminto kaya nagkagitgitan ang dalawa. Bumaba sa bisikleta ang siklista, pati ang nagmamaneho ng sedan na agad hinampas ang siklista. Kita rin ang pagkasa sa baril ng driver at pagkaladkad nito sa bisikleta ng nakaalitan. In this agreement, it would appear that there was a charge and a counter charge. The charge was reckless imprudence resulting in damage to property on the part of Mr. Gonzales, and a counter charge of grave threat. 2 videos will not lie. Itinanggi naman ng Quezon City Police Station 11 na pinwersa ang siklista na makipag-areglo. Isinumite rin ng hepe ng QCPD sa komite at kay Fortun ang kopya ng 5 CCTV footage mula sa istasyon kung saan dinala ang dalawa. Hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga pulis na nandun dati, sino ang dihado? Nagsampa na ng kasong alarm and scandal ang QCPD laban kay Gonzales. Kung wala tayong complainant, then wala tayong criminal case. Yung kanilang case of alarms and scandals, I have very serious doubts whether it will prosper. Kung ang basehan ay yung CCTV footages, napakadami po ng mga objections under our rules on electronic evidence that can be put into play. Ang penalty po sa alarms and scandals, pag tinignan niyo po ang revised penal code, 1 to 10 days. Hiling ni Fortun sa komite magsagawa ng investigasyon kaugnay sa insidente at magpasa ng batas na magpapalakas sa proteksyon ng mga siklista tulad ng presumption of liability sakaling magkaroon ng altercation sa bike lane. Vivian Gulia, ABS-CBN News.